to create a online shopping cart. According sa instructions, kailangan natin maglagay ng tatlong product, quantity ng product, at unit prices ng product na naka-int yung quantity at naka-float yung unit prices. Then, kailangan mapakita yung total amount at ma-display ang mini receipt. Gantong format. So, gagawin natin siya sa code. Adjust lang natin yung camera. So, sabi, maglagay daw ng tatlong product. Kaya maglalagay tayo ng input product 1. Next, kailangan ng tatlong product. So, meron na tayong tatlo. Kailangan din ng tatlong quantity. So, quan1 na naka-int kasi integer siya. So, ulitin lang yung process para sa quan2 at quantity 3. After nyan, kailangan ng prices, syempre, ng product. So, price 1 is equals to float. Ang float ay para makita yung 2 decimal. Next, after nyan, kailangan natin i-compute yung sa product 1. So, kailangan natin maglagay ng temporary holder computation para sa quantity 1, ng product 1. So, nalagay natin quan1 times price 1 para ma-compute yung sa product 1. Same process sa quantity 2, product 2, same process sa product 3. For the total, pagsasum lang natin silang lahat. So, meron ng total plus 1, plus 2, and plus 3. Piprint na natin yung mini receipt. Lagay natin cart summary according sa binigay na format ni sir. Then, gagamit tayo ng fstring para malagay yung variable na may value. Katulad ng quan1. Yung quan1, ito yung in-input ng user. So, kailangan natin ilagay yung quantity ng product 1, ilagay yung kung anong product, which is product 1 nga, then yung price ng product na yun. Nalagay tayo ng double colon dot point 2f para lumabas yung tawag dito, 2 decimal places. Then, total ng product na yon with 2 decimal places again. Then, repeat the process for product 2 and product 3. So, palitan lang natin ng 2, ng 2, at ng 2, at ng 2. Ito 3, ito 3, ito 3, kasi product 3. After nyan, since according dun sa binigay na format ni sir, may separator, maglalagay din tayo nyan. At lastly, yung pinaka-total amount niya. Oops, nakalimutan natin yung f-string. So, total 0.2f. Then, try natin siyang i-run. Adjust lang natin yung camera. Product 1, lagay natin apple. Product 2 is milk. And product 3 is bread. Quantity ng apple is 2. Quantity ng milk 1. For bread, 3. Then, prices ng una apple is 50 pesos. Ng milk naman ay 70. At para sa bread naman ay 35. So, dapat lalabas gantong receipt. According sa binigay na format ni sir. So, cart summary, nakalabas yung quantity ng product at yung price ng product, then yung total. Same sa product 2, product 3, and yung total ng tatlong product. That's all. Thank you.